Infinix Note 60 Pro after 1 month. Sulit pa rin ba etong phone na to? Yes, marami yung nagtatanong ngayon kung may gamit ba talaga to? Maganda ba talaga yung sound by JBL niya? Malakas ba talaga yung Snapdragon ng Infinix? Mukha ba talaga siyang iPhone pagdating sa personal? Especially because wala na siyang freebies tapos nagmahal pa yung SRP niya. Kasi dati nabili ko lang to sa halagang 15,000 plus, meron pang up to 5K na freebies. Pero ngayon guys, nasa 17,500 na siya to 19,500 pero wala nang freebies. So tama lang talaga na magtanong kayo. And today, sasagutin ko lahat ng yan dahil nga syempre nagamit ko na to ng matagal. May sagot na ako sa mga katanungan nyo. And iibahin ko ng konti yung sarili ko dahil nga syempre yung magiging perspective ko nito is kung useful ba talaga yung mga features niya in real life. Dahil nga maraming mga features na maganda lang pagdating sa paper pero pag ginamit mo na, hindi naman pala nakakatulong or hindi naman pala maganda. Kaya naman bago kayo bumili ng higher price na Infinix Note 60 Pro, watch this video first dahil nga sasabihin ko sa inyo lahat ng mga dapat yung malaman and kung ano yung mga dapat yung expect with this one. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JTN TV. By the way, meron tayong monthly phone giveaways. And in this month of May, hindi ko pa alam kung ano ipapamigay ko, pero madami. So kung hindi ka pa na-subscribe, mag-subscribe ka na. Gusto nyo ba to? Tingnan natin. Medyo mahal. Aray ko. Now, unang tanong, ano ba yung makukuha mo kapag bumili kayo ngayon? Well, let's see. Eto na lang yung makukuha mo ngayon. Unang-una is yung smartphone. Pangalawa is yung kanyang hard case na merong magnetic ring. Pangatlo, tinatawag nila tong freebie pero nasa packaging naman talaga to. So, hindi talaga siya real freebie. Included to. And this is the MagPad wireless charger. Wireless charger siya pero para ma-enable to, kailangan mo pa rin lagyan ng wire dito. Diba? So, hindi talaga siya wireless charging. Unless kapag isa-set up mo siya sa inyong table na meron siyang lalagyan tapos ilalagay mo na lang yung phone mo. Pero kapag nakaganito, tapos sasaksak mo rin dito, parang same lang din, di ba? After nyan, andito yung kanyang USB A to Type-C na cable and yung kanyang 90 watts charging brick. Lastly is yung kanyang SIM ejector pin. Wala nang iba guys. Dati, meron pa akong Infinix na smartwatch, mga stickers, and even globe SIM. So, mas maganda talaga yon, mas marami. Pero ngayon, nagmahal na siya. Tapos, eto na lang yung makukuha mo. Now, just look at that. Eto na guys, si Infinix Note 60 Pro sa color na Mocha Brown. Currently, yung palaging hinahype, palaging kinukumpara dito sa iPhone 17 Pro or 17 Pro Max is yung color na orange. Pero, I decided to buy the most premium looking color ng device na to, which is this one. Kita nyo naman, diba? Uy! Parang 30k, 40k na smartphone, pero half the price lang pala. Aside from this one, again, meron ka pang orange, blue, or yung titanium na color. But again, kung gusto mo yung unique, rare lang makita, tapos yung parang magsa-stand out talaga na color, eto yung piliin mo. Legit, maganda. Now, when it comes to the build quality of this phone, nako, parang ang dami kong pwedeng sabihin dito ah. Wow. Unang-una, napaka-premium na nito, hindi lang dahil sa kanyang color, pero it's because meron siyang aluminum back, aluminum frame, and glass front, which is Corning Gorilla Glass 7i pa. Matibay ito guys. Parang kinabahan ako dun. Wala namang gas-gas. Ngayon, yung una talagang magpapasabi sa inyo na mukha siyang iPhone is yung kanyang metal frame na merong mga antenna bands. Tapos, kung makita nyo naman yung unique na button dito, para siyang ginaya sa camera button ng nasa iPhone ngayon, 'di ba? Pero hindi talaga to camera button, guys. It's a sensor na katulad lang ng nandun sa mga smartwatch natin. Which, kapag nilagay mo yung finger mo dito, makikita mo yung mga health stats mo like BPM, blood oxygen, and even stress levels. Wow. Also, kinumpare ko naman to sa iWatch ko and parang same lang sila. So, accurate na rin to guys. Legit. Ngayon, dito naman sa kanyang mga buttons and ports, sa ibaba guys, nakalagay yung kanyang SIM card tray which nagso-support na to ng 2 SIM card. Now, merong mga nagsabi na eto ay supported na ng eSIM but the moment I tried, hindi po siya supported guys. So, siguro, yung variant ng nasa Pinas ay hindi nagso-support ng eSIM. It's because meron din akong Tecno Camon 50 Ultra 5G na supported ng eSIM and yun, meron talaga siya sa settings. Eto naman,
wala siyang ganong option dito sa kanyang settings. So, let's just say na hindi siya supported ng eSIM. Also, kapag supported to ng eSIM, ulit-ulit tong i-hype ng Infinix sa kanilang mga posts and things like that. So, hindi naman nila ginawa. So, wala tong eSIM. Yun lang. Kapag naka-order ka tapos merong eSIM, comment down below. Baka akin lang yung wala. Napakamalas ko naman. Now, katabi naman ng kanyang SIM card tray, yung kanyang microphone, Type-C port, and yung kanyang speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rocker and yung kanyang power button. Tapos, yung sinabi kong health sensor niya. Dito naman sa kanyang left side, nakalagay yung kanyang one-tap button, which is pwede mong i-assign sa iba't ibang uses. Pero yung main use ko talaga nito is mute and unmute. The rest, pwede mo tong i-assign sa apps, games, at marami pang iba. Nasa sa inyo na yun. Pero para sa akin, mute tsaka unmute lang talaga to. Hindi ko na to babaguhin. Kung ano man yung parang one-tap button ng iPhone, ganito yung pagkakagawa ng one-tap button ng Infinix Note 60 Pro. So, I get what they saying na para siyang ginaya sa iPhone. Ganon. Even yung kanyang health sensor, di ba? Parang camera control. But yun na nga, dito naman sa top, nakalagay yung kanyang secondary speaker, merong tatak na sound by JBL, Air Blaster, tapos yung kanyang secondary microphone. Now, let's be honest, pagdating dito sa kanyang speaker, guys, maraming nagsasabi na malakas or napaka-okay na nito for its price, but when trying to compare this with the Poco X8 Pro na wala namang tatak na sound by JBL, I guess Dolby Atmos to, pero it's just the same. Kapag siguro i-compare mo to sa mga Infinix na walang sound by JBL, meron siyang improvement pagdating sa kanyang lakas and richness pagdating sa kanyang sound. But so far guys, wala naman talagang masyadong special dito. It does not compare sa mga other smartphones, like especially sa iPhone. Malayong malayo talaga yung sound quality kahit na meron pa siyang sound by JBL. So sabihin na lang natin, huwag kayong masyadong magpapaniwala pagdating sa mga branding. Dahil nga even though sound by JBL siya, hindi naman to yung mga napakalaking speaker which is maganda talaga yung JBL. But yes, in short, medyo hype na hype talaga to masyado. Tapos medyo kinulang pagdating sa pag-deliver ng experience. Ngayon, dito naman sa likod, napakaraming nakalagay, busy. Unang-una is yung kanyang camera module. Kinopya talaga to sa iPhone. It's because, bakit nga ba ngayon lang kayo naglabas ng ganitong design na meron ng ganitong design sa iPhone kung hindi nyo siya kinopya, di ba? But meron silang pakulo. And this one is called the Active Matrix Display. Eto guys ay maganda in first day, second day, or even the first week. Pero pagkatapos nun, wala na. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako gumagamit ng phone na pagganito. Like sa likod, di ba? Gumagamit ka ng phone para tingnan yung harapan. Sabihin na lang natin merong notification. Bakit ka pa dito titingin? Kung pwede naman dito sa harap. Sa charging naman, bakit ka pa dito titingin? Eh, mas maganda yung effect ng nasa display niya. Sa gaming naman, meron siyang games. Wow! Cool! One of the first when it comes to 20k below. Pero useful ba talaga to? Yes, makakapaglaro ka nitong Star Blast or yung Dot Dash, pero bakit ka pa maglalaro dito? Pero yung tanong, bakit ka pa maglalaro dito? Pwede ka naman maglaro ng Mobile Legends, Black Blast, and marami pang iba, even Call of Duty dito sa harap. Why waste your time on the back display na hindi naman talaga ganon ka-enjoyable? Siguro kapag bata ka pa, pwedeng-pwede to. Like, okay na okay siya. Nostalgic, di ba? First week talaga, guys. Itatry mo to. Pero, after that, wala na. I'm telling you, sa una lang talaga siya maganda. Now, bakit ba ako nagre-reklamo? Bakit ganito? Bakit ang daming sabi? Well, unang-una, guys, meron siyang importanteng feature na hindi nilagay para magkaroon ng ganitong feature, which is the IP69, IP69K. This one is just IP64 pagdating sa kanyang water and dust resistance. So, makakasurvive siya pagdating sa ulan or konting splashes, but hindi mo siya pwedeng ilubog. Unlike the other phones like the Poco X8 Pro, Tecno Camon 50 Ultra 5G, pwede mo na yung gamitin pang underwater shots. Ngayon, yung tanong na lang, mas gagamitin mo ba yung Active Matrix display niya? Or mas magugustuhan mo ba yung ability na pwedeng ilubog yung smartphone nyo para kumuha ng mga underwater shots? Nasa sa inyo na yun. Kung gusto nyo naman ng ganito talaga, yes, totoo naman na cool siya. Pwedeng yung ipagmayabang, i-flex and all of that. Pero after that, hindi na siya gamit. Ngayon, after that rant, nagustuhan ko ba overall yung build quality niya? Yes. Gusto ko pa rin to. Perfect na sana siya kung meron siyang IP69, IP69K. But, hindi na ako masyadong magre-reklamo. Meron naman siyang Active Matrix display na cool. Tapos, kakaiba. Medyo sumakit yung damdamin ko dun. Ngayon, aside from missing the IP69K water and dust resistance na feature, gusto ko pa rin naman talaga yung build quality na tong Infinix Note 60 Pro. Especially with the case na maganda pa rin siyang tingnan, sleek, and premium pa rin. Tapos, meron siyang magnetic ring at the back, which dito mo ilalagay yung kanyang magpad. And this magpad is lalagyan mo naman ng cable dito. Parang ganito. O, diba? Hindi pa rin siya wireless. Kuya Jay, bakit wireless? Meron pa rin namang wire. Kailangan pa
pa rin ng wire para mag-charge. Well, medyo weird i-explain to guys, but if you have the right accessories just like this one, yung mga MagSafe accessories ng iPhone, kapag na-set up nyo to sa inyong mga table, pwede mo na tong gamitin as charger netong Infinix Note 60 Pro. So, nagsishare na sila ng DNA ng Apple devices. So, kung meron kang mga ganito, di ba? Useful na useful yan dito kay Infinix Note 60 Pro. Pero kapag eto pa rin yung gagamitin mo, meron pa ring wire. Bakit hindi mo na lang dito ilagay, di ba? Mas malakas pa. 30 watts lang kasi yung wireless niya, pero pagdating sa wired, 90 watts. 3 times faster. Now, let's talk about the display of this phone. Mukha siyang iPhone pagdating sa theme dito sa kanyang home screen. Tapos, pagdating naman sa kanyang lock screen, guys, mukha pa rin siyang iPhone, di ba? Napaka-cool. iPhone ni Infinix. Pagdating dito sa kanyang specs, eto guys ay merong 6.78-inch AMOLED display with 1.5K resolution, 144Hz refresh rate, up to 4,500 nits of peak brightness, and it's also protected with Corning Gorilla Glass 7i. Tapos meron din siyang Ultra HDR support. And guys, eto napaka-cool. Kapag mahilig kayong gumamit sa gabi, tapos naka-off na lahat ng ilaw, yung pinaka-low brightness niya, parang hindi nyo na makikita dito dahil nga ang bright. Pero, nakakatulong talaga to para mas madali kayong makatulog. Napaka-low ng kanyang lowest brightness. Maganda. Minsan lang tong mangyari. Kaya naman, okay na okay talaga yung feature na to. Less eye strain and mas safe sa mata. Ngayon, kapag sa labas naman kayong palaging gumagamit, like yung mga riders natin dyan, palaging naaarawan. Pagdating dito guys, klarong-klaro pa rin to dahil nga super high yung kanyang brightness level. Especially kapag naka-on yung kanyang high brightness mode, you can get up to 4,500 nits, which is perfect na klarong-klaro na yung mga details and kitang-kita na yung display niya. Pwede kayong manood ng mga movies sa labas, di ba? Ang ganda. Now, when it comes to the resolution, bezels, wala talagang problema dito, guys. Kung makikita nyo naman, pantay-pantay po siya, tapos napaka-minimal lang. Napaka-sleek. Para na siyang flagship level, pero yung presyo niya, half the price lang. Now, when it comes to using this phone for a long time, wala naman ako napansin ng mga lags or mga delays or yung mga issues na makikita natin sa display, like yung mga flickering and things like that. Wala pong ganon na nangyayari dito kay Infinix Note 60 Pro. So, in short, I love the display of this phone. Wala akong makitang problema. Yes, naghahanap talaga ako kung meron, pero wala eh. Wala talaga. Ang nakita ko lang dito is pagdating sa kanyang customized app refresh rate, Facebook can now actually go up to 144Hz. Wow. Oh, di ba? New discovery. Akala ko up to 120Hz lang most of the apps, pero yung Facebook guys, 144Hz na. But yes, most games like yung Call of Duty, 120Hz pa rin, and yung iba pa. Pero at least meron tayo na-discover. Nagsusupport na ng 144Hz si Facebook. So far guys, when it comes to the display of this phone, eto talaga yung reason kung bakit ayaw ko nang tumingin dito sa kanyang likod. Maganda naman kasi yung harap niya. So bakit ka pa dito magpo-focus sa likod? Unlike na lang siguro kung nagbabawas ka ng screen time or medyo iniiwasan mo yung pagiging addict sa inyong mga smartphone, makakatulong talaga etong active matrix display niya. But kung gusto mo talagang ma-experience ng maayos yung phone, dito ka na lang tumingin sa kanyang malaki, maganda, and mabilis na display. Now, let's talk about the performance of this device. So unang-una guys, eto ay supported na ng latest Android 16 with up to 3 major updates ng Infinix. So, sinasabi talaga nila, up to, dahil nga hindi pa sure yun, pero hanggang 3 major updates. And XOS 16 na rin to, which is, again, mukha talaga siyang iPhone pagdating sa user experience. Maganda to guys, sinasabi ko sa inyo. Nag-improve si Infinix pagdating dito, but pagdating sa first setup, kailangan mo pang mag-delete ng napakaraming mga bloatwares, yung mga additional apps dito, di ba? Andito pa rin yan kay Infinix Note 60 Pro. So, madali lang naman yun. So, kung nagtitipid ka ng storage, you might as well do that sa inyong first setup pa lang. Now, after naman yan, ano bang specs nito? Well, eto guys ay merong Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 with octa-core CPU up to 2.7 GHz and Adreno 810 naman pagdating sa kanyang GPU. Ngayon, tinest ko to sa Antutu benchmark and nakakuha na siya ng 1,100,000 plus. But kung ikukumpara naman natin siya dito kay Poco X8 Pro, which is almost the same price lang, eto guys, 2.1 million points sa Antutu benchmark. Gamer-wise, this is not new or this is not special. Maraming nagsasabi na Snapdragon is better than MediaTek. Yes, but it depends on the specific
specific na type of processor. Kung i-compare mo naman yung mas malakas na MediaTek compared sa mas mahinang Snapdragon, syempre mas maganda yung MediaTek. And this time around, pinili nga na maging Snapdragon ng Infinix, pero it also comes with a price. Dahil nga mas mahal yung Snapdragon na chipset, guys. Siguro mas maganda to in the long term, pero so far, pagdating sa peak or maximum performance, mas maganda yung ma-offer ng MediaTek at this price point. Kita nyo naman to, di ba? Halos 2 times yung kanyang nakuwang points. But nevertheless, hindi naman talaga to minamarket ng Infinix as a pure gaming phone dahil nga nasa GT series nila yon. But yes, pagdating sa paglaro ng Mobile Legends, Call of Duty, Hawk, napaka-okay na nito. Wala na tong problema. Pero I guess marami yung mga reviewer na ayong sabihin to dahil nga this one is also hype with a feature called 3D Ice Core Vapor Chamber. So, eto guys yung chamber cooling system niya. And currently, para sa akin lang talaga to. Hindi siya masyadong effective, guys. Medyo umiinit talaga siya. Even Mobile Legends or Call of Duty, umiinit na etong phone na to. Now, not to the point na hindi mo siya malalaro or hindi ka na mag-enjoy. Pero meron talagang init. It's not exactly as what they marketed na walang init or napakalamig lang ng device na to. So, do not expect na kapag maglaro kayo ng mas mabigat pa dito, hindi nyo na kailangan pa ng mga electric fan or mga external na cooler. Dahil nga, kailangan mo pa rin yun. Hindi siya kakayanin ng kanyang vapor chamber kuno. But yes, overall, kung hindi ka naman gamer, makakontento ka na talaga dito, guys. Like, yung user experience lang talaga niya in general, okay na ako. When it comes to using this one pang social media and things like that, maganda na etong si Infinix Note 60 Pro. Kaso lang, para sa mga naghahanap talaga ng phone for gaming, mas marami pang mas magandang option dito, guys. Katulad na lamang nito. Ito talaga, parang gaming phone ko na to. This is the Poco X8 Pro. It's almost 2 times better than this one, pero same price point lang. Even opening apps and games, mas mabilis pa rin to. Dahil nga, it has UFS 4.1, while this one only has UFS 2.2. So, performance-wise, this is still the king. Walang makakatalo dito, guys. Sa totoo lang. Ito naman, sakto lang siya. And sabihin na lang natin, hindi talaga ito yung strength niya. Decent lang siya dito, guys. Pero at least, Snapdragon, di ba? Pwede parang i-hype na parang pang gaming talaga. Dahil nga, Snapdragon. Yeah, boy. Now, let's talk about the battery and charging of this device. So, eto guys, ay merong huge 6,500 mAh battery with 90 watts of fast charging. Ngayon, pagdating sa usage, guys, you can last up to 2 days with this one kapag bihira ka lang gumamit. Pero kapag palagi ka lang gumagamit, I think 1 day ka lang with this phone. Ngayon, sa charging naman, napakabilis actually. Nakaka-surprise. So, it's marketed to reach up to 50% in just 16 minutes. Pero para sa akin na experience, around 20 minutes yun. And yung full charge naman from 0 to 100% is around 46 minutes. So, ang bilis, di ba? Napakalaking battery, tapos napakabilis ma-charge. Napakaganda. Now, it's just almost the same with the Poco X8 Pro. Walang masyadong special dito kay Infinix, guys. Sa totoo lang. This is 100 watts. This is 90 watts. Ngayon, sa reverse wire charging naman, this only offers 7.5 watts para i-charge yung other devices nyo. Ito naman, 27 watts reverse wire charging na. So, mas mabilis tong makakapuno ng ibang smartphone compared to this one. Pero, meron ding panalo si Infinix. Ito kasi guys, nagsosupport na ng bypass charging. Ito, hindi pa rin. Diyan ka na nga. Now, with the bypass charging feature, kapag naka-on to guys, hindi na siya tutuloy sa inyong mga battery, di ba? Hindi na masisira yung battery nyo. Diretso na siya sa mismong system na inyong smartphone, and that way, hindi masyadong iinat yung inyong battery and hindi siya masisira. Ganun lang, napakasimpleng explanation lang nun. So, kapag tuloy-tuloy na gaming, you must enable that feature kapag mag-charge kayo. Nakakatulong talaga siya. Legit. So, all in all, kung wala tong bypass charging, talo siya kay Poco X8 Pro. Pero dahil nga meron, panalo siya. Birang-bira lang naman gamitin yung reverse wire charging. Bakit? Gagamitin mo bang power bank yung phone mo? Hindi naman. Bumili na lang kayo ng power bank. Oh, by the way, this also supports wireless charging. Pero, kailangan mo ng case. Dahil nga, tingnan nyo ang mangyayari kapag walang case, guys. Hindi siya stable. Isang ganun mo lang, wala na, di ba? Hindi siya nahulog kanina dahil nga meron tayong camera flat 2. Hindi siya talaga dumidikit. Pero, kapag merong case, iba talaga. Oh, di ba? Di ba? You see what I mean? But yes, having 30 watts of wireless charging, okay na okay. Especially kung gusto mo talaga yung malinis na setup, walang masyadong wire.
Diba? Ganito po lang siya ilalagay sa mga desktop nyo. Maganda, tapos aesthetic. Now, let's talk about the camera of this phone. So, ilang years na palagi ko talaga nagugustuhan yung mga cameras ng Note series ng Infinix. And today, meron bang nag-iba? Well, pagdating sa kanyang specs, eto guys ay merong 50MP main camera at the back and 8MP ultra-wide camera. Yes, dalawa lang talaga yan. Etong pangatlo dito, hindi po yan camera. Ngayon, dito naman sa kanyang selfie, eto guys ay merong 13MP selfie camera. And yes, so far when it comes to the photo results using this phone, nagustuhan ko talaga to. Kung gusto nyo na isang Android device na parang makakakuha na ng mala iPhone na shots, this is one of the phone na i-recommend ko. Dahil nga, kitang-kita nyo naman yung color production niya, napaka-natural, napaka-real life colors talaga. Dahil nga, mayroong mga iba't ibang smartphone. Sobrang beautify, di ka naman sobrang cool, o di ka naman sobrang sharp, tapos warm, and hindi na talaga siya makatotohanan. And with this phone, sakto lang talaga siya guys. Balance na balance yung colors niya. Tapos when it comes to the sharpness and resolution, hindi naman sila nagpabaya dito. Now, kung meron man akong marereklamo when it comes to the photo results, siguro it's just the portrait mode. Hindi niya masyadong kuha or medyo hindi na siya realistic yung result niya dito. But when it comes to the other modes, okay na ako pagdating sa camera results nitong Infinix Note 60 Pro. Sobrang ganda niya na guys. Pwede niya itong i-post in yung mga SOCMED and mapagkakamala na siya nakuha ng isang mamahaling device. Na wala siyang telephoto na nasa Tecno Camon 50 Ultra 5G, which is pwede ka na mag-zoom ng napakalayo. But even with the 2x digital zoom nitong Infinix Note 60 Pro, hindi naman ako nadismaya. Like 2x na, tapos ganito pa rin ka-sharp. Parang 1x lang. Tapos pagdating sa mga ultra-wide selfie ko dito guys, okay na okay pa rin siya. Hindi nga lang siya ganun ka-sharp compared sa main camera niya. But I would say na with the right angle or right lighting, makakakuha ka na ng aesthetic photos using this device. Warning nga lang guys, pagdating sa kanya selfie, kapag kumuha kayo ng selfie dito, mas pupugi kayo ng konti. Hindi talaga siya 100% natural pero nag-i-improve siya ng konti, especially with its image processing. Maganda talaga yung image processing nitong phone na to. So kung gusto mo naman yon, nako, magugustuhan mo talaga itong si Infinix Note 60 Pro. Now marami ka pang iba't ibang mga features na makikita dito guys, like slow motion, dual videos, sky shop, and even super macro. So yung super macro niya, ginagamit na to is yung kanyang ultra wide para makakuha ng napaka close up ng mga shots. And so far ginamit ko naman to, and yes, maganda pa rin yung nakuha kong result using this one. The only problem lang talaga for me is yung hindi masyadong accurate na blur pagdating dito sa kanyang portrait mode. So far guys, the other features is just amazing. Okay na siya for its price. Ngayon, pagdating naman dito sa kanyang video quality, ito ay makakakuha na ng 4K at 30fps, both main camera and selfie camera. Now, tinry ko naman to guys, and as you can see, okay naman siya, maganda yung colors niya, especially outdoor. Pero pagdating sa pagiging wide, hindi masyado. Like, sobrang zoomed in ng kanyang 1x dito. To the point na kapag nagpaplano kayo mag-vlog using the back camera just like this one, di ba? Super extended na ng kamay ko. Pero as you can see, crop pa rin. Hindi pa rin siya full. So, hindi talaga siya ganun ka-wide. Medyo zoomed in siya dito sa kanyang video quality. So, kahit na 1080p yung gamitan natin dito, hindi siya nagbabago. Now, the good thing is, kung gusto niyo naman yung napaka-smooth na type of video, it also has the 1080p at 60fps na option. So, at least, meron siyang ganun. Sayang lang na wala pa rin 4K at 60fps. But yes, hindi na ako masyadong magre-reklamo dito guys. You can have a good video camera using this phone, but don't expect too much. Yung pinakamaganda pa rin sa akin dito is yung kanyang image processing pagdating sa kanyang photo results. Pero pagdating sa kanyang video guys, huwag kayong masyadong ma-expect. Sakto lang siya for its price. Now, overall, recommended ko ba etong si Infinix Note 60 Pro? Well, yes, if magsisale pa siya. Dahil nga, nasa 17,500 plus na yung 8256 gig niya. Kung camera lang naman yung hanap mo talaga, meron kang iba't ibang option like yung Redmi Note 15 Pro 5G. Mas maganda yun. Ngayon, kung pagdating naman sa performance, yung Poco X8 Pro, mas maganda rin yun. Ngayon, sa display naman, almost the same lang naman sila. Tapos yun nga, yung pinakalamang talaga sana ng Infinix Note 60 Pro is yung kanyang mababang presyo, which is, again, 15,500 dati. Tapos meron pang freebie. Sulit yun. Pero ngayon na nagmahal na siya, tapos nawala pa yung freebie, hindi na masyado. At mapapansin nyo naman yan guys, dahil nga walang masyadong bumibili. So kapag nag-sale to, bilhin nyo. Kapag hindi, wag na lang. Dahil nga, maghintay na lang kayo guys. Kapag hindi kayo bibili, bababaan din yan ng Infinix.
Ganun lang yun. So that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. The Infinix Note 60 Pro overall is pretty good phone. Nagmahal lang talaga siya. Yun lang talaga yung issue niya. But kayo, ano sa tingin nyo? Tama ba yung mga sinabi ko sa mga merong Infinix Note 60 Pro dyan? Just comment down below. So I guess that's pretty much it for this video. I am JP and this is JT TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.